Bukod sa pagkakataong ito ay hindi ito basta-basta na lang sumasang-ayon sa sinabi ng kapatid. Kahit girl pa iyan o boy, love-love pa rin ninyo, okay? Putol ni Eros sa nakaambang sagutan na magkapatid. Opo, Eros. Magkasabay nabibong sagot ng mga ito na parabang hindi na muntik mag-away. Dapat din, Tito Eros nang itawag nyo kay tito nyo. May baby na siya kaya pareho na sila ni Tito Pula nyo. Sabi ni Nika sa mga anak. Okay. Tumatango-tangong tugon ni Dikdik. Hindi na sumagot si Oink-Oink dahil abala na ito sa paglalagay ng konfete sa ulo ni Eros. May dala kami mga pagkain. Maya-maya ipahayag ni Daddy Nico. Let's celebrate! Masayang nagsang-ayunan ang lahat habang nakatingin naman kami ni Eros. Ito yata iyong pakiramdam na meron kang buong pamilya. At habang tinitingnan ko ngayon sa Eros, nakarga-karga ang pamangkin ay masasabi kong bagay nga sa kanya ang magiging daddy. Nakikita ko kung gaano siya maasikaso at kapasensyoso sa kanyang mga pamangkin. At alam ko magiging ganoon din siya sa magiging anak o mga anak namin. Ang swerte ng mga anak namin dahil katulad na Eros ang magiging tatay nila. Yung kagandahan ko lang talaga ang pwede kong iambag sa kanila. Pero kahit naman sa mga Aldovino pa sila magmana, ay wala yung problema. Ang gwapo kaya ni Eros, kaya swerte din ang nanay. Ngayon ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. 2 buwan simula nung malaman namin ni Eros na buntis ako, ay ikakasal na ako ngayon sa kanya. May makikita ng umbok sa tiyan ko pero sayang at hindi ito nahahalata dahil sa style ng suot kong wedding gown. Ikakasal ka na talaga kay Tito Eros? Wow! Amazing! Hindi ko na mabilang kung ilang beses na paulit-ulit sa linyang iyan sina Dikdik at Oink-Oink. At sa tuwina ay hindi ko mapigilang hindi mapangiti. Kanina pa sila dito sa silid ko kung saan ako inaayusan at parang manghang-mangha talaga sila. Bawat nakikita nilang ginagawa sa muka at buhok ko. Ngayong matapos na akong ayusan at suot ko na ang pinili kong gown ay nangingislap ang mga mata nilang dalawa na nakatingin sa akin. Talo ko pa ang pinakapaborito nilang cartoon character. Puno ng paghanga ang inosente nilang mga muka. Sa Dikdik ang ring bearer namin at coin bearer naman sa Oink-Oink. Dito na nga rin sila inayusan sa silid ko dahil ayaw na nila akong iwanan. Simula nang inanunsyo ang pagbubuntis ko ay palagi nakasunod sa akin ang dalawang ito at lagi akong kinukulit kung kailan lalabas ang baby ko. Para ko natuloy silang mga gwardya. Ang ganda mo. Puri sa akin ni Dikdik at pumalakpak pa. Salamat Dikdik. Ang gugwapo niyo rin. Kausap ko dito at kay Oink-Oink. Sabay silang magkapatid na humagikik at siya naman pagsilip ni Nika sa pintuan. Mommy! Tawag agad ni Oink-Oink sa ina. Kumaya din po kayo kay Tarian. Magpakasal ka rin kay Daddy. Ulit. Pangungulit dito sa ina. Magpo-propose muna tayo sa daddy niyo, okay? Nakangiting sakay ni Nika sa anak. Ako ang bahala. Mabilis na presenta ni Dikdik at nagtaas pa ito ng kamay na parabang alam na alam kung ano ang gagawin. Wow ha? Natatuwang komento ni Nika. Gagayahin ba natin si Tito Eros ninyo? Sabay-sabay na nagsitanguan ang dalawa na pareho naming ikinatawa ni Nika. 2 beses na nag-propose sa akin sa Eros at sa 2 beses ay ginawa nitong kasabwat ang kambal at nasaksihan iyon ng buo niyang pamilya. Ako na iyong mahaba ang buhok dahil 2 beses na niyaya ng kasal sa loob lang na 1 buwan at ng iisang lalaki. Dahil 2 beses na niluhuran ay 2 din iyong engagement ring na ibinigay sa akin. Yung una ay family heirloom nila at yung pangalawa ay binili na niya talaga. Hindi naman iyong singsing ang mahalaga kundi ay ang tao nagbigay nito na minamahal ako ng buong buo. Kasama na pati ang mga imperfection ko. Bago tayo magplano kung paano pikutin ulit ang daddy nyo, ay halina kayo dahil magsisimula na yung kasal. Kailangan na nagagwapuhang ring bearer at coin bearer. At bride! Dagdag na Dikdik. Oo, pero mas mauuna lang tayo ng konti kaysa kanya. Paliwanag ni Nika sa mga anak. Masaya namang nagsisunuran ang dalawa sa ina at iniwan ako ni Nika na isang matamis ng ngiti at sumenyas pa ng fighting. Medyo kinabahan ako. Baka kasi bigla ako matapilok mamaya o hindi kaya ay mabulol ako. Or worst, baka maiyak ako. Wala sa sarili akong napapaypay sa mukha ko. Dito lang naman sa chapel sa loob ng Aldovino compound gaganapin ang kasal. Pero kinakabahan pa rin ako. Ito yung pinili ko dahil gusto ko ay yung malalapit lang talaga sa bawat pamilya namin na Eros ang imbitado.
At isa pa ay sa nasabing chapel din ikinasal ang mga magulang na Eros at si Nika. Halos lahat ng mga Aldovino ay doon din at nakikita kong hanggang sa ngayon ay masaya pa rin nagsasama bawat ikinasal doon. Tagangat ako ng mukha nang muling bumukas ang pintuan at inuluwa sa Ate Sandra na masayang nakangiti sa akin. Dala nito ang bouquet ko. Lalo kang gumanda. Nakangiti niyang puri sa akin. Hiyang ka yata sa pagbubuntis. Dagdag pa niya. Muunahan pa kita. Nakangisi kong tugon. Bilisan niyo ni Vince. Sayang ang malaki niyang lahi. Este, magandang lahi. Natatawa niya akong hinampas. Sanay na siya ngayon sa biruan naming ito. Hindi tulad nung una na agad siyang namumula sa hiya. Handa na ba ang bride? Sabay kaming napalingon ni Ate Sandra sa pinanggalingan ng boss ni Kuya Ezra. Magsisimula na. Anit at masuyong umiti sa direksyon ko. Gwapong-gwapo siya ngayon at masaya ako dahil siya ang maghahatid sa akin sa altar. Silang dalawa ni Tita Teresa. Dadalo ba yung dalawa? Makahulog ang tanong ni Ate Sandra kay Kuya Ezra. Ang tinutukoy nito ay yung dalawa pa naming kapatid ni Kuya na sina Kuya Lemar at Adelea. Gustong dumalo ni Lemar kaya napilitan ding dumalo yung isa. Umikot ang mga matang sagot ni Kuya Ezra. Hindi ko alam kung kailan nangyari pero bigla ay nagkaroon ng kakaibang bonding itong si Kuya Ezra at Ate Sandra. At yun ay ang pagchismisan yung mga kasama nila sa bahay. Yung mami mo ba darating din? Tanong ni Kuya at ang tinutukoy ay si Tita Lara. Alam mo naman si Mommy, hindi yung papayag na magbukang bitter sa harapan ng kahit na sino. Tugon ni Ate. Naririndi ako sa kakadada. Kesyo bakit daw dito yung venue? Dapat daw ay palipasin muna ang ilang buwan dahil kailan lang kami nagkahiwalay ni Eros. Diyos ko, buti na lang sinunod ko yung payo mo. Mag-headset pag ganoon. Naaliw akong pinapanood silang magkasundo sa mga ganitong usapan. Ano pang hinihintay nyo dito? Putol ni Tita Maura sa kwentuhan ng dalawa kong kapatid. Yung groom ay atat na atat nang simulan yung kasal. Pahayag ni Tita. Bilisan nyo na, baka yun pa mismo sumundo sa bride niya. Natatawa nitong dugtong. Agad naman akong tinulungan ni Ate Sandra sa gown ko. Pagkalabas namin ay nakaabang na sa amin na mga mag-a-assist sa akin. Nasa likod lang ng bahay na kasalukuyan namin kinaroroonan ng chapel kaya kunting lakad lang ay nakikita ko na ang buong lugar. Kahit na may ideya na ako sa magiging ayos ng lugar ay nakakamangha pa rin iyong kabuang resulta. Nagsisilbing bubong ng labas ng chapel ang iba't ibang uri ng mga bulaklak na may mga maliliit na LED lights na parang mga bituing nagkikislapan sa gitna ng mga bulaklak na nagmumukhang mga ulap. Nagsimula sa labas ng chapel yung aisle na lalakaran ko. Puno ito ng mga talulot ng iba't ibang uri ng bulaklak hanggang sa loob ng chapel kung saan sa dulo nito ay nandoon ang magarbong altar. Salamin sa dingding at bubong na chapel at sa kasalukuyang disenyo nito para sa kasal namin ni Eros ay nakadagdag ang hindi gaanong mainit na sikat na araw sa magical ambience ng paligid. Saglit lang na tumuon ang mga mata ko sa magarbong disenyo ng paligid bago ito napako sa taong naghihintay sa akin sa altar. Hindi iyong paring magkakasal ang tinutukoy ko at lalong hindi iyong may pulang buhok na katabi ng groom, kundi ay ang mismong groom. Kusang gumuhit sa mga labi ko ang isang ngiti nang makitang ngumiti rin sa direksyon ko sa Eros. Napabungis-ngis ako ng pasimple niyang tinapakan ng paa ni Romano matapos siyang sikuhin ito. Kahit sa mismong araw ng kasal namin, hindi pa rin talaga titigil ang iringan ng dalawa. Kumapit ako sa braso ni Kuya Ezra nang sumenyas na ang coordinator at magsimulang tumugtog ang kanta para sa paglalakad ng bride sa aisle. Nang makapasok ako sa chapel ay saka ko lang nakita ang mga bisitang naroon at nakatayong naghihintay sa pagdaan ko. Nandito ngayon lahat ng mga taong masasabi kong parte ng buhay namin ni Eros. Kasali na doon yung mga bashers ko na kamag-anak. Hindi nagbabago ang masayang ngiti ko sa mukha nang tumuon ang tingin ko kay Ate Lea at Kuya Lemar. May munting ngiti sa mga labi ni Kuya habang nakatingin sa direksyon ko. Hindi man nakangiti ay formal naman iyong expression sa mukha ni Ate Lea. Mabuti na lang at hindi ito nakasimangot sa akin ngayong araw. Nang madaanan ng tingin ko si Tita Lara ay abala ito sa kakapaypay sa sarili. Mukhang nakulangan ito sa air conditioning system ng buong lugar o sadyang naiinitan lang ito pag nasa loob ng chapel. Napaghahalata ang masyado. Baka mamaya nito ay magugulat na lang kami na bigla itong matutunaw. Sa halip na ubusin ang oras sa mga walang kabulahang bagay, ay mas pinagtuunan ko ng pansin ng tao naghihintay sa akin sa bagong yugto ng buhay ko.
Pagkatapos ng araw na ito ay legal na ako magiging Mrs. Aldovino. Alam kong hindi madaling makalimutan ng iba ang pagiging kabit ko pero hindi ko obligasyon magpaliwanag sa kanila. Wala naman sigurong harapang tatawag sa akin ng ganoon dahil pag nagkataon ay tsak ang galit ni Eros ang kahaharapin nila. Saka baka masampal ko sila ng dalawa kong engagement ring at wedding ring na iyong halaga ay pwede nang bilhin ang buhay nila pati na ang buo nilang angkan. Mrs. Aldovino yata to. Ex-maldita, retired querida, proud future mama at asawa. Hindi namang aaway dahil magkakaroon na ako ng asawang gagawa noon para sa akin. At sa ngayon ay kailangan ko muna magpatuloy sa paglalakad upang maikasal sa tinutukoy kong asawa. Ito na yung sinasabi kong road to forever. Sisimulan ko muna sa pagiging Mrs. Rian, the legal wife, Aldovino. Rose! Halos maputol ang litid ko sa pagtili habang mahigpit ang kapit ng isa kong kamay sa gilid ng kinahihigaan kong delivery bed. I'm here. My God, I'm here. Tarantang tugon ni Eros habang pawis na nakakapit ng mahigpit sa isa ko pang kamay. Alam kong nandyan ka. Malakas kong asik sa kanya. Ang sakit. Naiiyak kong hiyaw. Rian, pag sinabi kong push, ay saka ka umere ha? May nasabi sa akin ng personal OB ko. Nahirapang ungol ang tanging naisagot ko dahil parang mabibiyak ang balakang ko tuwing may muscles contraction na nangyayari. Ang sarap lang palang gumawa nito pero ang sakit manganak. Gusto kong paliguan ng mura sa Eros pero maging iyon ay parang nakakapagod ng gawin. Tagaktak na ang pawis ko habang hindi ko maintindihan kung alin ang masakit sa lower part ko. Parang lahat ay masakit. Okay, Rian, in a count of 3 ay kailangan mong umiri ng diretso, okay? Kalmadong wika ng doktor ko. 1, 2, here we go, 3. Naramdaman ko ulit yung kakaibang uri ng construction na parang may gusto lumabas mula sa akin kaya agad ko sinunod ang sinabi ng doktor. Habang umiiri ay hindi ko binitawan ang kamay ni Eros. Pakiramdam ko yung buong lakas na iyong ibinigay ko at nang maramdaman ko yung kakaibang ginhawas sa ibabang bahagi ng katawan ko ay alam kong lumabas na iyong anak ko. Ilang segundo lang at umalingaw-ngaw na sa buong silid ang malakas nitong pag-iyak. Your baby is so handsome. Puri ng doktor ko. Isang pagod ng ngiti ang tanging nagawa ko habang maluha-luhang pinapakinggan ang iyak ng anak ko. Are you okay, sweetheart? Emosyonal na tanong sa akin ni Eros habang inaasikaso ng doktor at ilang nurses ang bagong silang naming anak. Marahan akong tumango habang pinipigilan ang tuluyang maiyak dahil sa sobrang saya. I'm so proud of you. Masuyo niyang saad. Ang tapang-tapang na asawa ko. Napansin ko ang butil ng luhang tumulong mula sa kanyang mga mata bago ko pinatakan ng halik sa tapat ng noo ko. Next time ko na lang siya aasarin sa pagiging iyakin niya. Bigla ay parang gusto kong mag-sorry dahil alam ko simula kanina sa bahay. Habang nagle-labor pa lang ako ay ilang ulit ko na siyang napagbuntunan ng nararamdaman ko sakit. Pero ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Alam kong bumaon na yung kuko ko sa balat niya pero tiniis niya yun para sa akin. Ang lalaking ito, hanggang ngayon pinapahanga pa rin ako sa mga bagay na kaya niyang gawin para sa akin at sa anak namin. I love you, sweetheart. Puno ng pagmamahal niyang usal. Here's your baby. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko nang tuluyang tumambad sa akin ang anak namin ni Eros. He's so beautiful. Pigil hiningang usal ni Eros. You can hold him, Daddy, habang nililinisan namin sa mommy. Kitang-kita kong pagkamangha sa mukha ni Eros habang puno ng pagmamahal na kinargang anak namin. Hindi ko naman maipaliwanag ang kakaibang sayang bumalot sa puso ko. Sulit bawat sakit na pinagdaanan ko dahil nakikita ko ngayon ang kabuuan ng mga pangarap ko. Isang masayang pamilya kasama sa Eros. Pero sa ngayon magpapahinga muna ako. Nakakapagod din palang umiri kahit nakahiga ka lang. Kailangan ko ng energy upang alagaan ang anak namin ni Eros. Nang muli ako magising ay katahimikan ang unang bumungad sa akin. Wala na ako sa delivery room at mas malawak na ang silid na kasalukuyan kong kinaroroonan. Maging ang kinahihigaan kong kama ay mas malapad kumpara sa normal na hospital bed. Pero sigurado ako nasa ospital pa rin ako. Nang dumako ang tingin ko sa tabi ng kamang kinahihigaan ay kusang gumuhit ang isang ngiti sa mga labi ko nang makita doon sa Eros na nakaupo sa isang upuan at payapang natutulog kahit sa hirap ng kanyang posisyon. Mukhang binabantayan niya ako pero dahil sa pagod ay nakatulugan niya kalaunan. Napansin ko rin na marami yata ako naging bisita habang tulog dahil halos mapuno ng makukulay na mga bulaklak
at mga balloon ang kabilang bahagi ng silid. Meron din mga regalong stop toys at mga laruan. Ewan ko kung para ba yun sa baby ko o para sa akin. Ang liit pa kasi ng baby ko para maglaro. Ang mas nakakuha sa atensyon ko ay ang dalawang stop toy na kulay pink na piglet. Bigla akong naalala yung kambal ni Nika. Nabalik ang atensyon ko kay Eros nang gumalaw ito. Kumurap-kurap muna ang mga mata nito bago dumako sa akin. Rian, agad na nagliwanag ang buo niyang mukha nang makitang gising na ako. Ay, nakangiti kong bati sa kanya. Hello. Malambing niyang tugon bago kinuha ang kamay ko at pinupog ito ng halik. Nasaan si Zid? Tanong ko sa kanya na ang talutukoy ay ang baby namin. Yun ang napag-usapan namin maging pangalan nito nung nalaman namin na lalaki ang magiging panganay namin. Zid Louis Aldovino. Nasa nursery. Binabantayan ni na mommy. Masuyo niyang sagot. Sabi ng nurse ay ililipat dito si Zid. Pagising ka na. Kumusta na pakaramdam mo? I'm happy. Sansaro ko sagot. Me too. Emosyonal niyang tugon. Mahal na mahal kita, Rian. Mahal na mahal din kita. Kayong dalawa ni Zid. Nagabalang pag-uusap namin ng sunod-sunod na may kumatok. Tito Eros? Tawag ng maliit na boses ni Oink Oink sa labas ng pinto. Pwede na ba kaming pumasok? Segunda pa na isang boses. Kapag nandyan si Oink Oink ay talagang kasama nito si Dikdik. Kanina pa kami dito. Reklamo pa ni Dikdik. Hindi pa ba gising si Tarian? Bakit hindi mo sila pinapapasok? Kunot na akong tanong kay Eros. Ayoko magising ka sa ingi nila. Napapakamot ng ulo niyang sagot. Tapos sinayaan mo mag-isa yung mga bata sa labas? Maangkong tanong. Ano mag-isa? Nasa labas ng silid na ito ang buong angkan ko. Himutok niyang sagot. Yung may dala ng mga regalong iyan ay hindi nagsialisan at nasa labas. Hinihintay na magising ka. Mahina ako napatawa dahil sa nakikita kong konsumi sa mukha niya. Papasukin mo na sila. Kawawa naman ang mga iyon. Hinayaan mo lang sa labas. Di naman sila nahihirapan sa labas. Extension room iyon itong silid mo. May kama at mga sofa roon at meron din TV at maraming pagkain na dala din nila. Naka-aircon din kaya hindi talaga sila kawawa. Madrama lang talaga ang dalawang anak ni Nika. Papasukin mo na. Masuyo kong utos sa kanya. Parang napipilitan pa siyang lumapit sa pintuan at binuksan nito ng konti. Yung sabi ko ha? Kausap nito sa kung sinong nadatnan sa labas. Hindi mag-iingay at huwag stressin yung asawa ko dahil kakapanganak lang nito. Kita niyo naman kung gaano kalakas sa baby Zid. Kaya nahirapan talaga siya. Habang naririnig siyang pinapaalalahanan ng mga kausap sa kalagayan ko ay parang may kamay na humaplo sa puso ko at lalong lumaki ang pagmamahal ko para sa kanya. Ililipat na dito mamaya sa baby Zid. Wala mo nang bubuhat maliban kina mommy at daddy dahil sobrang baby pa nito. Pahabol pa niya. Nang marinig ang sunod-sunod na pagsang-ayon ng lahat, ay sakalan niya binuksan ang malaki pintuan. At tama nga siya. Ang dami ng mga nakaabang sa labas at lahat ay pawang nakangiti sa akin. Kitang-kita ko kung gaano sila kasaya at ka-excited sa bagong biyaya na dumating sa buhay namin mag-asawa. Nangunguna talaga sa paglapit sa akin ng matatabang anak ni Nika. Namumula ang pisngi ng mga ito habang kumikinang sa sobrang saya ang mga mata. Sa wakas, nakita namin si Baby Zid. Agad na pagbabalita sa akin ng Oink Oink. Ang liit ng mga paa niya. Mahagikik na segunda ni Dikdik. Mana sa akin, pogi. Sabat na Romano. Sa akin? Agad na kontra ni Oink Oink. Sa akin? Palag naman ni Dikdik. Sa akin kaya? Hindi nagpapatalong sabi ni Renz. Nagsapagkontra naman yung iba dahil lahat sila ay gustong sa kanila nagmana ang anak ko. Ang hindi nila alam ay kamukhang kamukha ito ng tatay na ngayon ay malambing na nakangiti sa akin. Yung klase ng ngiting nanghihingi ng kapatid para kay Zid. Kaya pabiro ko siyang inirapan. Kakapanganak ko pa lang pero ang loko. Halatang may pinaplano na naman.